teritoryo na give us the access na magpasok. Ang sabi niya, he needs to ask the board of administrators, which number 250 people to get their approval, and that will be siguro isang buwan bago mangyari. Tapos September 3. Hanggang September 2. September 3, after the press conference, dahil may daily games ng Gian Torre, bigla kami natak sa basement. Ang hindi kami na-brief, ano yung mangyayari sa aming doon? Okay. Miss Edita, at any point, nakaranas ba kayo personally ng pananakit mula sa KOJC or SMNI or UNP? Pananakit physical kami, o malapit ang inkwero, ano ba? Dito, may nahulog po na taga-TV ang taga-TV. May video kami, so but I'm sorry, it takes 12 minutes. Kasi nandun lahat si Steve, hanggang natapos. Siguro po dahil na ako sa usapin ng panahon, Miss Edita, ma-appreciate ko ng komite ko. Isabihin ko sa amin yung kopya ng 12-minute video para po sa committee report namin, findings and recommendations. Pero palagi ko, mahalaga na po na nasabi nyo both sa KOJC at sa PNP leadership yung mga feedback nyo sa naging karanasan nyo sa coverage and yung mga improvements na gusto nyo makita moving forward. So maraming salamat po sa presensya at saka sa inputs nyo dito sa PNP. Miss Edita. My group is listening and watching you right now. Yes. Can we just ask the chairperson of the Committee on Women and Children that the Senate can improve or amend the policy of the coverage involving women and children, especially in a hostile situation. And I hope that we can talk with the Committee on Information, Public Information, because the midterm election is approaching, and we need at least a lot of security from the government and the PAP. So we can work well, and that's all that I'm sharing. Yes, thank you din, Miss Edita. Lalo na sa pagbibigay niyo sa amin ng isang konkreto pang in-aid legislation. Ano po? Tama naman kayong pagpapaganda lang sa batas tungkol sa coverage in ganitong mga leader 10 or endangered situations, particular sa kababaihan ng kabataan. Well taken po yung pwede kami makipagtrabaho sa Senate Committee on Information. Maraming salamat, Miss Edita. Bago tayo pumunta sa mga government agencies and then finally yung ways forward na may inputs mula sa NGOs at saka sa government agencies din natin. Diyan ko na pagkakaroon individually si Mr. Crescente Canada, si Miss Ingrid Canada, si Manias. One after the other kung meron po kayong gustong i-responde sa mga victim survivors na nagsalita. So, feel free to express what you want to say to them or about yung mga testimony nila through the chair. So, yeah, kahit isang minuto, take at least 1 minute. Mr. Canada, ihanap niyo po yung mic sa inyo. Wala naman po, Madam Chair. I move my right to remain silent. Tapos, sa konti lang po ako sumasagot sa lahat ng mga akusasyon natin. Salamat po. Alright, salamat din Mr. Canada. Miss Ingrid Canada. Good afternoon, Madam Chair. I'm also invoking my rights to remain silent. Alright, salamat Miss Canada. Miss Jacqueline Roy. Thank you for this opportunity, Madam Chair. Still, my answer is the same. I am invoking my right to remain silent and the right against self-incrimination. Thank you. Alright, salamat Miss Roy. Miss Pauline Canada. Good afternoon, Madam Chair. And also, Madam Chair, with all due respect, I'm invoking my rights to remain silent and against self-incrimination. Thank you. Alright, salamat din. And Miss Simanias. Good afternoon, Madam Chair. Also, I invoke my right to remain